Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, very controversial. Pag-usapan nga natin tong hits at patok na patok, oo, na mga ginagawang content ngayon ng mga DDS. Tuwang-tuwa sila, parang kulang na lang. Yung kanilang tenga mapunta na sa ulo, oo, yung kanilang mata mapunta na dito. Talagang abot tenga yung kanilang ngiti 'Di ba? Nakaganon sila 'Di ba? Parang si si Pennywise, 'di ba? Kasi paano ba naman kasi? Ito. Hoy, baka na naman umasa na naman tong mga DDS na to sa survey na to, ha? Kasi ang hilig kasi ng mga DDS, mga minamahal, sa false hope, false narrative, 'di ba? Tapos ang nangyayari kapag hindi natutupad, oo, abay, galit na galit sa ating presidente. Anyway, eto. Sabi dito sa balita, SWS, Marcos trust rating dips to negative 3%. Aray mo. Tapos, Sara rises to plus 31%. Like, Hindi ba kayo nagulat, mga minamahal? Ay, well, kung sa bagay, ano pa nga bang nakakagulat? Madaming pera ang China, char. Diba? Ano pa nga bang nakakagulat dito? Kung tumaas ang survey ni Sara Duterte kahit hindi nagtatrabaho. Alam niyo naman na hindi lahat ng survey firm ay totoo. Minsan ang iba, pera-pera lang din yan. Kasi lahat tayo kailangan nating mabuhay. O kunyari, gusto kong magpa-survey. May papagawa akong batas. Tapos hindi sinusuportahan ng mga senador. Ang gagawin ko, pumunta ako sa isang survey firm. So magbabayad ako. Tapos yung result ng survey, dapat papabor sa akin. So parang, hindi ko sinasabing baka binayaran ni Sara Duterte itong survey na to. Pero if the shoe fits, wear it. Diba mga minamahal? So ngayon, ito, si PBBM bumagsak daw ng negative 3. Tapos si Sara plus 31. Tapos, yung trust rating naman ni President Bongbong Marcos, plus 7. Tapos, ito naman kay Sara Duterte. Nung September, plus 7 si PBBM. Tapos, itong si Sara Duterte, plus 25. Kumbaga, mas tumaas pa daw lalo itong si Sara Duterte. Tapos, mas lalong bumaba si President Bongbong Marcos. Ngayon, mayroon ako yung papakitang video. Ito Kayo nang humusga dito, mga minamahal. Masasabi ba nating mababa ang survey ni President Bongbong Marcos kung ganito kadami ang taong sumusuporta sa kanya? Panoodin ninyo. Diba ang dami? Ay, low, but wait lang. Pinagkakaguluhan si PBBM. Diba? Kita ninyo? Pinagkakaguluhan si President. Ang dami nga nakita nyo to, nagpapapicture. Nagpapapicture kay President Bongbong Marcos. Ganito ba yung ibig sabihin ng negative 3? Pero yung trust rating sobrang, negative 3, pero yung tao lumalapit sa kanya. Yan ba yung mababa ang trust rating? Pero kinagigiliwan, nilalapitan, hinahangan, kinakamayan, 'di ba? Si PBBM, samantalang itong si Sara Duterte, meet and greet nga nila ng 'di ba, yung mga OFW niya doon sa ibang bansa, mas marami pa yung bodyguard kaysa sa mga ka-meet and greet niya. Tama ba 'yon, mga minamahal? Tapos sa survey para naman natin baliktad. Anyway, patuloy. Pinagkakaguluhan, yan ba yung negative 3? Diba? Diba, yan ba yung negative? Halos, tawag dito mga minamahal, papansin ninyo, halos dumugi na Si President, yan pakita ko sa inyo. Diba? Halos dumugi na, kita ninyo, sobrang daming tao. At the same time, mga minamahal, sobrang dami ding bodyguard ang naka-assist kay President Bongbong Marcos. Kasi
hinihila na siya ng mga supporters niya eh. Yung kapatid ko nga pala mga minamahal, oh. Nahihiya kasi siya. Nahihiya yung kapatid ko. Gusto niya nang umupo, nandito ako sa ano niya, sa, yan no, sa makeup ano niya, nandito ako nakaupo. Diba? Nanonood pala sa akin yung kapatid ko, si Lingling. Nag-uusap pala kami niyan kanina sa politika. Pinag-usapan namin, naniniwala ka ba dito sa negative 3 survey ni President Bongbong Marcos? Sabi niya, hindi. Ang dami naman kasing mga tao ngayon na nababayaran ng dangal. So sabi ko, di ba? Sa ano pa lang, sa edad pa lang na 14 years old, 15 years old, ganyan na mag-isip yung yung kapatid ko. Talagang nga namang literal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Tapos nung tinanong ko yung kapatid ko, mahihayin kasi siya sa camera, guys. Nung tinanong ko tong tawag dito, natatawa yung kapatid ko, guys, oh. Ayaw niya kasi nire-reveal siya. Pasensya na kung medyo magulo yung namin, Hindi pa kasi kami naglilinis. Ayaw niya kasing nire-reveal siya. Siya, shy type. 'Di ba? Nung tinanong ko kanina si Lingling, yung kapatid ko, sabi ko, ano yung masasabi mo dito kay Sara Duterte na plus 31? May naniniwala pa ba dyan? Sabi ko, hanap talaga tong kapatid ko na to. Batang-bata pa lang, pero updated sa politika. Sana lang pagdating ng panahon, maging vlogger ka din, tapos pag-usapan mo yung yung mga politika sa ating bayan, 'di ba? 'Di ba? Kasi tawag dito, yan yung literal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, 'di ba? Anyway, continue tayo mga minamahal. Uy, advance Merry Christmas nga pala, guys, Ay, Happy New Year, sorry. Yan o. Yan ba yung negative to? Yung dinudumog? Diba? Halatang gawa-gawa lang itong mga DDS na to eh. May negative 3 ba na dinudumog? May negative 3 ba na nilalapitan ng mga Pilipino? Naku po. Kaya yung mga naniniwala dyan sa survey, minsan kasi yung survey, gabay lang yan mga minamahal. Oh. Meron tayong example. Si Bam Aquino, diba? Tapos si Kiko Panghilinan. Diba si Kiko tapos si Bam, sa mga survey number 40, number 15 sila nung midterm election. Pero however, the result was contrary, 'di ba, nung election. Kasi lahat yung dalawang 'yan nakapasok. 'Di ba? Pasok sa sa top, 'di ba, ng mga senador. Na kaya nilang pumasok sa 3 ba si Bam? 'Di ba? Ano ba si Bam? Bam Aquino. 2 tapos 5, tama ba mga minamahal? 'Di ba? Nagawa nila na makapasok sa top 5, 'di ba? Itong mga hindi natin ina-expect na mga senador. So, ano pa nga bang aasahan natin sa survey na yung mismong nagpa-survey ay kaalyado din, 'di ba? Yung survey firm na hindi umano. So, anyway, mga minamahal, may naniniwala pa ba dyan? Imagine hindi ka nagtatrabaho, naglalamierda ka, lagi kang nasa galaan, tapos, tawag dito, plus 31%. Diba? Sino hindi magugulat dun? Alright. Kaya na masasabi nyo dyan, mga minamahal. Anyway, it's Megan Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.